gawin nyo yung ano, yung mababang score nyo during the prelim. Actually, almost double digit na yung iba except for those na iilan. Meron ako nakitang ayun, ang prone dun sa single digit as of now ay yung mga may ID number ng 18 at saka 19. I don't know bakit ganon. So, last topic na, sobrang dali lang nito, pero mamaya dagdagan natin ng konting variation yung yung problem para lang makita nyo kung paano gawin kung sakali nang i-consider ko yung in both direction na may moment. So for this, we have a pile foundation shown. Ito nga 'yon. May load siya na ultimate load na to 850 kilonewton. May moment siya with respect to y-axis, ibig sabihin ay along x-axis, tama ba? With respect to y-axis or about y-axis. So that is along x-axis, 150 kilonewton meter daw yan. Pile diameter is 300 mm. F prime C 21 megapascal, Fy 276. Compute daw natin yung effective depth. Compute din natin yung maximum bending moment due to pile, reaction under the pile cap, and compute the number of 25 mm bars as main reinforcement of the pile cap along the long direction. We might as well solve para dun sa sa transverse reinforcement nyo sa short direction naman. So, again, yung sa sample na to, kung na-open nyo na ay lang to, 2010 na let's try to solve gamit yung NSCP 2015. So, let's start. Ito yun, pre-solve na pala dati. Ito, gamitin natin na formula combined stresses. Meron kayong action load at saka moment dito. So, we're in dun sa moment I MC over I. Yung I nyo, depende yan. Depende, okay? So, dito, since ang pag-compute natin ng I ay based sa kung ano ilan yung piles, actually kung ano yung piles nyo. Okay? Tapos yung D naman is yung distance niya mula sa center. Siyempre, dito naman kung titignan nyo kung along X or about Y, pag ganito yung moment, ang critical natin nga dito ay itong piles dyan kasi siya yung parang tatamaan dyan. Okay? Yan yung parang tatamaan dyan. So, yung pag-solve lang naman ng I daw ay summation ng AD square. Okay? Summation ng AD square. Wherein yung A is kung area ng piles, pero hindi natin kukunin yung exact area, yung talagang area niya, kundi yung sinasabi lang nun kung ilan yung pile. Yun lang yung sabi ng A doon. Okay? Not necessarily yung area mismo. Kung ilan yung pile, tapos yung D is yung distance niya mula dun sa center ng pile up to dun sa centroid nung pile cap. Okay, centroid ng pile cap. Kaya, ito, mag-a-arrive kayo ng, ito yung I niya. Dalawa, ibig sabihin, 1, 2, 1, 2, 1, at saka 2. Yan. Yan yung dalawa. Tapos, bakit may dalawa pa? Kasi, left at saka right. Okay? Dito sa left at saka sa right, meron kayong dalawang pile. So, yun yung ibig sabihin niya dyan. Tapos, D, yung distance niya parehas naman 1.10 center to center. So 1.10. Plus minus actually to, may makukuha kayo 204.09091. So saan banda 'yon? So kung titignan nyo dito, yung F1 ay 204. Parang ito 'yon. Tapos yung 135.909 dito naman sa isang side na to. So parang ganyan. Okay, parang ganyan na siya. So, pero ang basis natin syempre yung F na 'yon, yung F. Kasi yung tatamaan niya kumbaga ano yung force na na nire-resist ng mismong pile. So para daw dito sa pile na to, ito sa pile na 'yan. Ito yung kailangan niyang i-resist, which is 204.09091 kilonewton. So, para yun yung kailangan niyang i-resist dyan. So, for F2 naman ay 135 dito sa isang side. Since yung,
Kung yung moment na titignan ko, so pwede naman mag-interchange depende dun sa pag-analyze mo na lang ng moment. So for this, so siguro dito na lang sa isang side na to. Since about Y pa rin naman siya. Okay, about Y. Okay, tapos yung itong gitna, ibig sabihin itong tumatama dito, ito ay lahat ng yan, itong dalawang yan ay 204.09. 0.09. Hindi dahil drinawing ko to, kukunin nyo na ngayon yung value na to. Hindi, kasi dito sa gitna, wala naman siyang moment dyan, kaya PU over N lang yan. Ang PU over N ay equal to 170. So dito, meron kayong 170. 170. Dito sa isang side ay 135. 135.909. 0.91 na lang. 0.91. So ganyan yung yung magiging kalalabasan niyan kung sa one direction lang yung moment natin. Okay? So for this syempre ito naman ay based lang dun sa sa 2010. Nag-solve na tayo last time nung pag nakuha nyo naman actually itong mga pin na to madali na lang siya. Okay? So anong nangyayari for one-way shear daw? Syempre, 'di ba, sa isang side lang natin siya i-check one-way shear. So dito sa side na to. Yan, itong side lang na yan. Yung side na yan. So yung VU daw niyan, yun yung hindi pa natin alam yung effective depth niya. So yun yung hahanapin natin for that. So ito 0.17 na yan, di na 1/6, so 0.17. Lambda which is 1 lang naman. Meron pa bang nagbago? Base 1.8 kasi 900 to, tapos 245 kaya 1.8. Kung saan nyo ilalatag yung bakal perpendicular dun sa beam shear niya. Paki-VU, ito nga, dalawa yung, kung ito yung kino-consider natin, ang ang basis is that at a distance D. So, anong case ba to? Siya nga pala matanong ko, anong case yan? Siguro kanino ba ako nag-end last time? Parang kay Osaya ba? O Romel, ikaw nga, Romel. Hindi ko. Paki-check lang kung tama to na solve ko na VU. Ito. Sige, kung tama tong value na yan. Sige, balik ko ulit dito. Dito ba sa part na to, itong problem, may question kayo? Na gets ba tong problem? Nasundan ba? Ito na muna, ulitin ko. Nasundan ba tong problem? Sir. Naintindihan mo ba Yes, tong sir. problem? Yes, Na-gets ba? Sige. Punta ako dito sa sa next page, dito sa page na to. Ask ko nga si Renny May. Balmaceda. Renny May. Ang tanong ko, na-gets ba bakit ako gumamit ng combined stresses na formula? Yes, sir. Sige, okay. Na-gets naman na kung bakit yan. Syra? Sir. Na-gets ba kung paano ko kinuha tong I na to, tong moment of inertia niya? Wait lang, sir. Hindi ko na
abutan yan kayo na, sir. Sige, ulitin ko, itong moment of inertia, ito ang basis lang yan. Mula sa centroid nyo, mula dun sa centroid, okay, mula sa centroid, sabi niya, summation of AD square. Itong A, hindi talaga yung area, hindi nyo kukunin yung area nung mismong numerical area nung file nyo, kundi ilan yung may ganong area. So dito, pare-parehas lang naman lahat ng area na yon. So for this, etong A na to, yung A nyo, isang file yan na may parehas na area dito sa file na to, so dalawa na siya. Ito yung dalawang yan. Yan yun, ito. Nagets ba, Saira? Yes, sir. Okay, sige. Si Precious, nakikinig ka ba? Yes po, sir. Okay, ipaliwanag ko naman, Precious. Etong 2 dito, yung 2 dyan, ibig sabihin, meron akong dalawang file, which, meron isang file dito, isa yan, isa dito, sa left at saka sa right. So, kaya parang dalawa na ang distance niya ay 1.10. Okay? Na ang distance niya muna sa center ay 1.10. Kaya 1 saka 2. Kaya meron kang 2 din dyan. Nagets ba? Yes po, sir. Okay, thank you. Etong D naman, yes, sige. So sir, ang inaano lang dun sa 2 na pangalawa, since yung unang 2 is yung number ng file cap, pababa siya. File. Yung pangalawa is pangalawang 2 is yung number ng line ng file cap na from left to right. So Na may same distance. So kapag mas marami yan, sir. Mamaya Mamaya i-example ko. Yes, sir. Thank you. Okay. So, okay na Sir, tayo dyan. Yung C dun sa may M dun sa D, sir. Ano yun? Yung MC sa taas, sir, yung C. Yung C naman, yun naman yung distance nung pag nag-moment tayo, actually. Ito nga. Moment. Yung moment hindi, ito yung critical moment natin mula sa face ng column, kundi yung bending moment mismo na dala-dala ng column. Okay? Which is yung 150. Yung bending moment na dala-dala ng column. Hindi yung moment na nag-moment tayo sa face, ilan yung R niya. Hindi yun kasi design moment ang tawag dun. Itong moment na ginagamit natin dito, ang tawag natin dyan is ito yung bending moment na dala-dala ng column pa lang. Nagets ba yung pagkakaiba? CJ? Yes, sir. Okay. So, yun. Malinaw yung moment na yan. Tapos yung C niya is mula dun sa yung farthest ng na kinalalagyan ng inyong nung file na kino-consider niyo diyan. Okay, dito kasi isa lang pag mas marami na yung file, mamaya i-consider natin. Ipakita ko pag mas marami na yung file. Okay? Okay lang? Okay lang ba? Sige, sir. Sige, okay. So, bakit itong yung farthest yung kinonsider ko diyan sa moment, kasi yun yung mas magbibigay ng ng mas malaki pa kung sakali. Yan yung mas magbibigay ng mas malaking value, kaya itong 1.1. Sa bagay dito naman sa nakikita nyo, at saka bakit nga pala ito yung kino-consider ko, kasi nga again yung moment daw kasi is about y-axis, ibig sabihin along x. So ang critical is itong file nyo na itong nakatayo na yan, itong portion na to. So yan yung critical kasi with respect to y, so ibig sabihin along x, sila yung tinatamaan doon. So yun, kaya ganun yung nangyari. For VU, ang assumption natin is that baka lang hindi siya ilan nga yung case natin doon. So yung case na itong kinonsider dito sa drawing, ang case na to ay anong case yan? Si Rafael. Case 1, sir. Case 1. Yung case 1, tatama dun sa file, nandun sa file, o nasa gitna ng file, o outside na dun sa gitna ng file.
So case 1, ang assumption niya ay between lang dun sa dun sa face ng column nyo at saka dun sa outside dun sa pile, sa pagitan nila. Kita nyo naman dyan, di ba? Kita nyo naman dyan. Hindi siya tumama dun sa pile. Ito yung assumption niya. So, kung yan ang tinatamaan, itong buong to, ibig sabihin yan yung critical para dun sa beam shear. Kung yan yung assumption nyo, bakit kailangan nyo mag-assume dyan? Kasi kailangan nyo makuha kung ano yung R nung file na kino-consider nyo. So, for this, kung ito lang yung tatamaan na file for beam shear, meron kayong dalawa na 204.09 kilonewton, ano yung VU nun? So, pag i-compute nyo, 408.18 yata yan kung di ako nagkakamali. Tama ba, JM? Tama lang, sir. Sige. Okay. Before I move on, may tanong ba dyan sa kung saan ako nag-end? Hanggang dito na tayo. May tanong ba? Para hindi paulit-ulit, babalik tapos uulitin. May tanong ba? Sir, bakit po 2 yung minultiply sa 204.090? Bakit 2? Ito yon kung bakit 2 kanina ko in-explain. Ang assumption natin na D ay hindi siya tatama dito sa file. Hindi tatama dyan. Outside dun sa file. Itong na-consider dito. Ayan, ito naka-shade na yan. Yan, naka-shade na yan. Yan yung kino-consider natin for beam shear. Hindi natin kino-consider dito kasi nga based dun sa in-explain ko sa inyo noon, mas madali siya maputol dito. So since dito natin siya kinonsider, ang tatamaan na file dalawa. Itong file dito, Yes, sir. ito file na yan, 1 at saka 2. Yan siya yung tatamaan ng beam shear. Kaya yun yung reaction na kailangan natin. Ang reaction niya dyan, hindi tong 170. Kasi may moment nga na tumama dyan na ni-resist. Ang lumalabas dyan ay ito, 204. Kaya dalawa na 204. Nagets na ba, Romel? Yes, sir. Okay na? Yes, sir. Sir, yung D pala, sir, 388.116. 388. So, mali ito. 388.116. A390 ml. Okay. Take note na muna natin dyan. Let's check para dun sa... pag 390 nga pala, tatamaan ba yung file? 390 at a distance D mula sa face ng column. Tatamaan ba? Kasi mula sa face, ang column natin, ang 600 by 600 yung column. 600 by 600. So, kung 390 yung D, ay, wag pala muna nating i-round kasi sa thickness na lang tayo mamaya. So, wag na yan. So, 388.116. Tatama ba sa file o hindi? Ilan ba yung distance niya na matitira? 600, 1.1, 300 din yung yung file. Si Satur. Sir, Ilan yung clear distance mula sa face ng column at saka dun sa edge ng file na adjacent na malapit sa column? Wait lang, sir. 1.10 yung sa critical, sir, no? 1 Hindi. point. 1.10 yung center to center niya. Yan yung 1.10. Less 300. Dahil sa face lang tayo ng column magme-measure ng D. Less 300, less 150 pa kasi ang file diameter natin ay 300. So mula dyan, gusto ko lang malaman kung nasaan kung tatamaan ba ng 388 yung file. Kaya gusto ko muna malaman kung ilan kaya tong pagitan niya ng face ng column at saka yung edge ng file. Edge nung file. 0.65 naman, sir. 1.1, less 0.3, less 0.15, 0.65. So, tatamaan Yes, niya. sir. Pasok ba tong 388? Tumama ba siya dun sa file? Hindi, sir. Kasi Hindi. 650. So, okay lang. So, tama tong assumption natin. Okay, tama yung assumption. Sakali lang na tinamaan yung file, kailangan yung tulad yung ginawa natin nung unang example,
kailangan nyo i-test dun sa iba't ibang location niya kasi magbabago yung R prime. Okay, gets ba? Royet, nasundan mo ba? Absent na naman, always. Aaron, nasundan mo ba Aaron? Yes, sir. Okay. So move on na tayo dyan. I-check natin sa punching. Sa punching naman, tulad nga ng sabi ko, wag nyo alalahanin to drawing ko. Pinakita ko lang tong drawing na to para lang ma-relate nyo yung F1. Okay? So, pero dito sa gitna, hindi ibig sabihin, ewan ko kung pares yung tatawa, yung ano, kung 170 pa rin dyan sa gitna na yan kung isosolve nyo. Pero dapat, 0 na yung I, makukuha nyo. 0 pala tong ano, yung C dito. So kahit pa ilagay nyo yan, ang kino-consider nyo kasi na file is nandito sa gitna. So yung C niya, 0 na. So kaya pagdating dito sa gitna na to, 0 na siya. Kasi nga yung sa MC over I nyo, kahit may value pa rin tong I nyo, pero yung C, yung kino-consider nyo ay nasa gitna na file, that is 0. So 0 na yan. Kaya kung bakit naging 0 dito. Na-gets ba, JV? Domingo? Yes, sir. Okay. Nasundan nyo kung bakit 0 yan ha. So, hindi ko na yan ulitin. So, 850 over 5 kasi 850 nga yung PU natin divided by dun sa 5 file. Para lang makuha kung ilan yung load na tumatama dun sa gitna. Okay? Para lang malaman ko ano yung ilan yung tumatama dun sa gitna. So, sa gitna daw meron kayong 170. Tama ba yun? Rodito, nandiyan ka ba? Yes, sir. Tama po. Okay, so kung 170 yan, VU, ang pagkuha nyo ng VU para sa punching, VU less yung ano, VU less yung, PU less yung ano, yung dala-dala na load dito, nung file na yun, which is 170, so 680 kilonewton. Ito naman ay 0.33 na, tapos may lambda pa kayo. May lambda pa dyan, so masosolve na. Yung kanina ay DL yung nakuha natin dito, DL yan. So dito ang makukuha naman natin ay DAV. 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 Solve nga ni Christian. Nandiyan ka ba, Christian? Meron, sir. Sige, paki-solve nga yung DAV dyan. $200 204.85. 204.85. Okay, so kahit na DAV yan, mukhang napakalayo nung DL na ano na 388 para mahabulan niya. So, ang i-assume natin ang effective depth ay 388.116. Okay? 388.116. Kung gusto nyo i-round, magiging 390. O, hindi ko na kunin pa yung thickness pa based sa DL at saka sa DAV kasi obvious naman walang laban si DAV dito sa DL na to. Sir, hindi ba layo. 189? So, 189? 0.7 Abay, wala ako, sir. 189.783, sir. 189.783. Okay. Pero just the same, mas critical pa rin siya doon sa beam shear. Okay? So, yun. For maximum bending moment ng pile cap, i-consider natin, yun nga, yung tumama nga dito na pile. Di ba mula sa face ng column, So, kung mula sa face ng column, 204.08909 times 2, mali yata itong 0.80, no? Kasi, ay tama, 1.1 less 300 lang kasi sa center na ng file. Center na ng file, kaya 0.8. Yun yung yun yung design moment natin. Design moment. So, 204 yung tumama dito sa file na yan times dalawa siya, tapos moment arm.
Okay, para sa longitudinal reinforcement natin, para dyan sa longitudinal. And then for the reinforcement, alam nyo naman na yan. Okay? So, let's check. Dito naman. Sige, i-try nga natin kung sakali sa sa inyong transverse reinforcement. Walang moment dun sa along Y. So baka 170 lang din yan since wala siyang moment. Dalawang 170 times yung moment arm niya lang. So mula sa face. So for transverse, isulat ko na lang for transverse. Anyway, mag-example naman ako ng may dalawang moment. Dito kasi ang tumatama lang, ang meron tayo sa problem, ang meron na moment ay along Y, walang along X. So, ibig sabihin, kung walang moment along X pala, kung about Y, kung walang moment about X or along Y, yung moment natin dun, 0 na. Kaya, P, U over N lang dito na. So, kung 0 to, 0 na yan, 850 over 5. So, 170 yung tatama na dalawa dito. Okay, kung yan ay i-consider ko for transverse. Okay, so kung yan, for transverse, ang MU natin, equal siya sa dalawa na may 170 yata yung dala niya, di ba? 170 times yung moment arm niya ay 0.9 less 0.3, 0.6 times 0.6. O yan yung mga kanya magiging moment and so on. Alam niyo naman ng i-solve yun. Okay? Never mind this. Huwag na yan. So balikan ko to. Mag-example tayo ng dagdagan natin ng file para lang may makita kayong pagkakaiba. Para lang ma-satisfy yung nyo, yung gumugulo sa isipan nyo. So, dagdagan ko ng file dito. Dagdagan natin ng file dyan. Dyan at saka dito. Same din, 300 din yung diameter. Ka-align din itong file sa center na yan. Dinagdagan ko lang. Okay? Tapos, itong moment na to, palitan natin. Gawin kong 90 to. Tapos magdagdag tayo ng moment sa x-axis. About x-axis, ibig sabihin along y na 60 kilonewton. 60 kilonewton meter. Okay? Nasundan. Yung bago nating iso-solve, Lance. Diyan ka ba, Lance? Yes, sir. So bago na tong problem, dinagdagan ko ng dalawang file. Tapos ang moment na natin with respect to y-axis, ibig sabihin along x, that is 90. Tapos with respect to x-axis, ibig sabihin along y, that is 60 kilonewton meter naman. So meron tayo moment dito. Diyan. At saka dito. Okay, may moment dyan, may moment din sa naiikot. So, compute natin yung effective depth niya. So, for this, paano ba gumawa ng dito? Kunin muna natin yung siguro designate ko to ng 1. File 1, file 2, file 3, file 4, 5, 6, 7. Example lang to ha. Kasi baka balikan nyo dun sa unahan. Walang ganyan na itsura. So, walang ganyan. Example. So, solve natin. Kunin natin yung yung load ng bawat file diyan. So 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. So, gamit lang yung formula na combined stresses. So, F1, i-take note nyo kasi buburahin ko, wala ako ibang pagsulatan. So, for F1, PU over N plus MC over I, dalawa, along X, saka along Y. MC over I. So, PU, 850. Ilan lahat yung pile? 7. 7. Plus, moment with respect to, anong gusto nyo, MX ay about X o along X? About X, sir. About X pag MX. So, ibig sabihin along Y yun. Tama ba? Yes, sir. Para hindi 19 ano ka diretso. Ay, tama ba? With respect. So, pag MX, ibig sabihin with respect to Y along Y. With respect to X along Y. Tama ba? Paul, Justin. MX. Hindi ko alam, sir. Pwede mo alam. It's extrema pa lang naman yung MX, MY na yan. Pakibalikan nyo nga yung pinag-solve natin dun sa ano nyo, rectangular rectangular footing nyo. Ano yung dinesignate natin na MX, ano yung dinesignate natin na MY? Yun ba yung with respect or about? Pine-check nyo ba, Jodel? Paki-check mo nga yung nandun sa ano. Please check yun nandun sa rectangular nyo. Anyway, sige, para mabilis. MX, ibig sabihin, ito ay along Y. Okay? Along Y. Gawin ko na lang along Y. Yan, MX. Ibig sabihin, with respect to X-axis, ibig sabihin along Y. So, yung with respect to X-axis natin, ang moment natin dyan ay, ano? 60, sir. 60. Ang C natin ay? 0.9, sir. So, nandito kasi siya. 0.5. Nandito siya. Nandyan siya. So, ibig sabihin ay 0.9. Tama ba? Along Y yung kino-consider natin kasi about X. So, ito. So, ibig sabihin yung moment na to, yung moment pa ganyan, yung bakal ganito. Ang tatamaan niya dito. So, C natin ay 0.9. 0.9. I natin. So, summation ng AD square. Okay, summation ng AD square. So, pag yung ano natin, ang kino-consider na natin ay nandito, ayan. Itong tatlong to, parang yan yung ano, yan yung ka-align kasi na tong F1. Tama ba? Yan yung ka-align niya. Sir, Yes. ulit man yung sa MX, ganyan-ganyan. Saan banda? MX, ito yung given, no, 90 yung with respect to y-axis, or with respect to y-axis, ibig sabihin iikot siya ng y-axis, so ibig sabihin along x yun. Yung with respect or about x-axis, ibig sabihin iikot siya sa x-axis, ibig sabihin along y yun. Na gets mo, Karen? When, sir? Okay na? Sige, sir. Okay, so moving on. So meron tayong ano.
For this, so meron tayong F1, MXC, so 60 na moment with respect to X kasi yon, so ibig sabihin ay along Y, so 60 yon with respect to X. So 60. Yung C natin 0.9. Kasi yung F1 yung kino-consider natin. Burahin ko. Bakit 0.9? Mula dun sa mula dito sa center natin, centroid nung pile cap up to dito sa center ng nung F1, ito yan. Diyan. Yan. Okay? 0.9. 0.9 daw yan. Yung I, AD square. Yung A natin ay ilan? Sir, hindi ba Hindi ba 0.6 lang? Bakit 0.6? Ito ay 0.9 buo, sir. 45. Ito ay hindi natin kino-consider yung 0.9 itong nga pala no. Ito pala yun no. Sorry. 0.45 to. 45, sir. Tama. Ay, Sorry. 0.45. Sir, yung 0.9 dyan from center hanggang center nung kabila, sir, di ba? Points. Tama. 0.45 lang. Bakit 0.45, sir? 0.3 yung sa column, sir. Ang moment natin dito, yung moment ng column, hindi yung moment na critical section. Magkaiba yon. Yung moment na dala-dala ng column, which is nasa center yung moment na dala ng column. Okay na? Okay, sir. Thank you po. Opo. So 60 and then 45. 60 at saka 45. So area natin na kino-consider dito. So meron tayong, di ba meron pa tayong file dito. So meron tayong, yung moment na tumatama ay along Y. Ibig sabihin, itong mga file na nandito, taas at saka baba. Okay? Taas at saka baba. So meron tayong tatlo na file. 1, 2, 3. Tapos, dalawa siya. Taas at saka baba. Tapos, yung D niyan ay 0.45. 0.45 square. Gets ba? Plus, yung isang moment, MY, which is 90. So, ang parehas pala na moment dito ay, sino kaya magkakaparehas dyan? 1537, do you agree? Naniniwala ba kayo na parehas ang F ng 1, 3, 5 at 7? O magkaiba kasi plus minus pa mamaya? Sir, Yes. sir? Paulit eh. Magkaiba or magkaparehas yung F na dala-dala ng 1, 3, 5 at saka 7, parehas ba? Magkakaiba siguro, sir. Kasi may plus minus. Sige, kung Minus. i-consider natin to na plus, dito ay negative plus, dito ay negative, dito ay plus negative. Okay. So, yun na lang basis natin. So, dito, kung ganun yung basis natin, ito mo nang i-consider ko na negative, positive. Ito siguro. Anong gusto nyo ba? Yung Y o yung kasi ang F1 ay saan ba mas mataas yung moment niya? Sa natatamaan sa X o dun sa Y? Along X, sir. Kasi mas laki yung distance. I-kompleto muna natin yung formula dito. So, ito naman ay 90.9. Yan. Tapos,
along X. So, meron tayong dalawang left and right. Sir, hindi ba 1.1, sir? Tama, 1.1 nga pala. Sorry. Ako ba nakuha yung 0.9 na yan? 1.1. Yan. Tapos dito ay, distance niya ay 1.1. F1 ba to? Para sa F1 ba to? Yes, sir. Sure kayo? Positive. Sa file na number, sir? Number test. Anyway, let's consider dun sa corner files na lang muna natin tawagin to. Okay? Corner files, saka kayo mag negative, positive, negative. Okay? So sa corner files na muna. Anong question, Hener? Sir, napindot lang. Okay. Sige, paki-compute nga yung lalabas na value dito, Maverick. May square pa pala to. May square yan. $145.696, sir. 145.696 696. kilonewton. Question. Sige, ako na lang i-question ko for the whole group. Kailangan ko pa bang kunin yung negative? Kasi yung max lang naman yung required ko dyan. Hindi ko naman magagamit yung may negative, yung magpapababa ng value. Kasi hindi naman natin kukunin yung critical for at a distance D. Kasi ang pagkuha natin ng VU ay kung ano yung tatamaan na file. Doon natin kinukuha yung value. Hindi naman yun doon sa diagram pa. Kaya ang tanong ko, yun bang maximum na na force na dadalhin ng file dito sa corner na yan, kailangan ko pa bang kunin yung negative? Then Rich, tingin mo, kailangan ko pa bang kunin negative, negative, required pa? Positive. Okay, so thank you. So wag na nating i-solve yung negative kasi it is assumed na kahit pa magbaligtad yung moment niya, either dito sa any file dito sa corner, ito yung dadalhin niya. So maaring F1 yan, maaring F3 yan, maaring F5, maaring F7. Gets ba? Nasundan ba? Yes, sir. Ay, sir, yung sa F1 ba, sir, 164.105 KL. 164.105. 105. 164.105. Yes, Karen, ano yon? Sir, yun din yung sasabihin ko, sir, yung 164. 0.105 ba yon? Yes, sir. Okay. Na-gets nyo na bakit kailangan hindi ko na kunin pa yung negative, positive, negative. Na-gets ba? Grill? Can you follow? Okay, so yan. So para dun sa corner na file, ito yung maximum na dadalhin niya, 164.105. Okay, clear tayo dyan ha. Next naman, kunin natin yung dito sa file 2 at saka 6. File 2 at saka 6. I-screenshot nyo na, burahin ko tong pinagsulat ko dyan para madaling makita tong para hindi ko na ibaba pa. Pwede ko nang burahin? Happy, pwede ko nang burahin? Yes po, sir. Burahin ko na, sinabi ni Happy. Na-screenshot nyo na. Next, para sa F2, F6.
for F2 at saka F6 equal to PU over N pa rin plus MX C over I. Pero plus lang ang gagamitin natin. MYC pala over I. So, PUN ay PU natin 850 pa rin. Meron tayong 5 piles, 7 na piles. Plus, okay, consider ko na yung F2. Ang moment natin dyan, sabi natin kanina ay 60. Ang C natin dyan ay 0.45. 0.45. O, tama. Tapos I natin, meron tayong 3, 2, tapos 0.45 square. O, plus, yung moment natin dito sa along X niya ay 90. Pero wala tayong C, 0, di ba? 0. Tama ba? 0 yung C niyan. Si Erickson. 0 ba ang C niyan? File 2. File 2. File to, sir. Anong C niyan? Distance mula sa kanyang center, mula centroid to centroid ng file. Along X. O, 0 yan. Okay, so kahit pa may ano kayo dyan, may dalawang file na dalawa na 1.1. Zero na to. Okay, 0 yan. Jerome, nasundan mo ba kung bakit 0 yan? Yes, sir. Si Grid, nagets ba bakit 0 yan? Yes, sir. Okay. So, paki-compute nga, Karen, paki-compute, tapos ka naman na kanina. Gino, paki-compute nga yung value nito. F2, Sir, for F2 at sige. Sir, 143.651. 143.651. Yung kanina, yung F1357 ay, teka lang, sulat ko lang. F1357 equal to sa 164.605. Tama ba? Ganyan kanina. Hindi ko na ano eh. F2, F6, 143.651. So, yan yung dala-dala ng file na yan. Yung sa gitna, halata naman, magzi-zero na to sa gitna. Itong moment dito. So, 850/7 lang yan sa gitna. Nagets ba si Mark Jose? Nagets mo ba kung bakit ang file natin dun sa gitna, sa file 4 ay 850/7 na lang? Yes, sir. Sige, anong value? 121.429. 429 kilonewton. Okay. So, yan yung yung magiging value. 121. Nasundan? Bakit kailangan kong kompletuhin yung yung F na yon? Kasi pag nagkuha tayo ng moment mamaya at saka yung mga VU shear mga shear niya ay kailangan natin tong value ng mga F na yan. So, pwede na tayo makapag-compute ng effective depth. Sir, patapos na yung oras, sir. Ay, patapos na. Okay, sige.
I-screenshot nyo muna tapos i-send ko ulit yung ano. Kasali sa midterm. Kasali sa midterm yung my moment. I-end ko muna tapos bagong link ulit tapusin na natin yung pag-solve. Gusto nyo kayo na mag-solve ng effective depth niyan? O i-discuss ko pa paano kunin yung moment niyan? Discuss mo na lang, sir. Okay, sige. I-end ko na muna to at bagong link ulit.